Well, hindi po ako ang mangaral ngayon, pero nagpapasalamat po tayo dahil kasama po natin ang isa sa matalik nating kaibigan na siyang magdi-deliver po sa atin ng salita ng ating Panginoon Diyos. Okay. Kilala nyo na karamihan sa atin, kilala nyo na siya. Doon pa tayo sa Balagtas noon, siya yung unang natin nag-assist sa atin na tumugtog. Okay? At hindi lamang po tayo ang sambahan na natulungan ng kapatid nating ito, kundi kung saan ito nakakarating Pagtapos ng San Pablo, punta pa to ng Kalawan, nakapunta pa ng Tanawan, Candelaria, at kung saan nakakarating para tumulong sa mga bahay-sambahan. At hanggang ngayon, kung ano yung kanyang mission noon, hanggang ngayon, yun pa rin ang kanyang mission, mga kapatid. At kasama niya ang kanyang buong team. Team ito mga kapatid, family po ito. At maganda ho talaga yung naglilingkod sa Panginoon na sama-sama, buong pamilya. Okay? So, hindi na ako masyadong magbibigay pa ng maraming mga introduction dahil kilala naman natin siya at hindi na siya iba rito sa San Pablo, mga kapatid. At si kapatid na Evangelist Arce ay malaki po ang na-contribute sa ating bahay-sambahan, lalo na sa area po ng music ministry. Okay? So sa pagkakataong ito, tatawagan natin yung magbibigay ng special number. Okay? Handa po ninyo ang inyong mga panyo. At aking tatawagan ang mayroong gininto ang tinig. Okay? Ang panganay na anak ni Brother Arce kasama ang kanyang pinsan na magre-render ng awit para sa ating Panginoon. Okay, God bless you, Angela. At si Sister si Jasmine. Okay, God bless. Sa yung microphone nila. Hello. So praise God po mga kapatid. Are we blessed po mga kapatid? At kami po yung nagagalak ngayon mga kapatid na narito po kami muli sa San Pablo and muli na upang matunghayan ang kabutihan ng Panginoon sa atin mga kapatid. At ngayon po ang aming handog awit ngayon is I Speak Jesus mga kapatid. If you know this song, malayo po kayong sumabay po sa aming papuring awit. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to pray, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
Just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captured by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Praise God po. Minsan po ulit pala. To God be all the glory po. Praise the Lord. Kala ko dalawa kanta nila, Angela eh. Amen. Brother Arce, Evangelist Arce, ready ni si Evangelist Arce. Nire-recognize din po natin ang presensya ni Sister Grace, ang may bahay ni Brother Arce. Talaga namang kahit saan mapunta eh, kasama eh. Okay. At gayon din yung kanyang bayaw at yung kanyang kapatid, si Brother Manny at Sister Flor at ang kanilang mga team. Hindi ko na mabanggit isa-isa eh. Okay. So, ready na kayo mga kapatid? Makinig. Okay. Tayong lahat ay tumayo. At atin pong ibibigay ang pagkakataon sa ating kapatid. Ang evangelist na ito, nakakarating to hanggang hanggang Hong Kong eh. Oh, hanggang Hong Kong nangangaral eh. Oh, Mindoro, Bicol, Quezon. Saan ka ba nakarating? Ang lalayo na narating mo eh. Daig mo pa ako eh. At ayanda natin ating mga puso at tayo po ay makikinig ng salita ng ating Panginoon. God bless you, Evangelist Arce Parahas.
Good morning po mga kapatid. Wag mo na kayo upo. Sabi ko, wag mo na kayo upo eh. Tingnan niyo, hindi kayo agad nakikinig. Paano natin tatapusin salita ng Panginoon? Hindi naiintindihan yung sinasabi ko. Nabiro lang mga kapatid. So, bago ko mangaral sa inyo mga kapatid, may bad news ako at may good news. Unatin na yung bad news mga kapatid. So, nirelay sa akin ni Pastor Midos, kagaling ang isang classmate namin na napakabait, na si Pastor Marvin. I think, kung totoo po yun, ay kinuha na ng ating Panginoon. At bago ko i-prepare ang salita ng Panginoon, hindi ko pa po nalalaman na merong magpapas over sa atin. Hindi niyo ba alam yung mensahe ng Diyos sa akin? Pinipilit kong baguhin. Sabi ko sa aking wife na si Grace, Wife Grace, ba't ganito yung mensahe ko? Building a good legacy. Pinipilit kong matulog at gusto kong baguhin. Yun yung pinadala ng Diyos sa araw na ito. Sabi ko nga, pag ako nangangaral mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng talino na binigay sa akin ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng galing at natutunan ko sa haba ng buhay ko. Kung hindi yung nararamdaman ko na kailangan ng ating church. Isang legasiya mga kapatid ni Brother Larry ang paglingkuran niya ang Diyos. Bukod sa kanyang pagsusumikap sa buhay, ang magtagumpay sa buhay, at ipagamit niya ang lahat sa kanyang buhay. Alam niyo mga kapatid, itago niyo yung pera niyo, hindi magiging legacy yan. Hindi yan tutubo. At pag nilagay niyo naman sa bangko, hindi rin yan tutubo, bangko ang makikinabang. At pag ginamit mo naman para sa sarili mo yan, maaring mawala ka pa sa Diyos dahil nag-enjoy ka sa kayamanan na ibinigay sa iyo ng mundo. Ang tunay na legasiya palam ng Panginoon sa atin, inap na yung pagpalain Kanya. At pag pinagpala ka niya, ibigay mo naman para sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Habang tinatawagan ko ang aking anak, habang tayo nakatayo, huwag kayong mapagod. Dahil ang artista nga, pinapalakpakan natin, tumatalon pa. Gano'n na hangmat sa ating Panginoon. Yung turn your eyes upon Jesus. Sa panahon kasi natin mga kapatid ngayon, ang isang legasiya na iniwanan sa atin ng Panginoon, itingin mo ang iyong mga mata sa kalooban ng Diyos. Turn your eyes upon Jesus. Saka mga kapatid, ano ba ang legacy iniwanan sa atin ng Panginoon na hawak-hawak nyo? Magbigay sa akin ng isang answer na correct. Anong legacy ang iniwanan sa inyo Diyos na hawak-hawak nyo ngayon? Ano? Yes. Pakitaas nga po ang may mga Bible. Pakicount kung ilan meron. Ilan lahat ang meron? Ilang percent sa tingin nyo? 10%? 20%? Calculate. Mga 20%, no? Tama ba ako? Mga 20%? 19.5 lang. Pakitaas naman po lahat ng may cellphone. Pakitaas po para makita natin. Kahit bata magtaas. Gusto kong maging practical at maging tapat kayo sa sarili nyo. Pakitaas po ang lahat ng may cellphone. 99%. Nalulungkot ang Diyos. Sapagkat ang legasiya ng salita ng Diyos, pinapalitan ng mga bagong legasiya na inaalay ng mundo. Pwede ba mga kapatid na pagpupunta tayo sa gawain ng Diyos, kahit yung maliit na Bible, magdala kayo? At yan ang tunay na legasiya na pinipilit ng kaaway na palitan ng itsura.
itsura ng cellphone na kapag katapos mo magbras ng salita ng Panginoon, makikita mo na lahat ng kalaswaan na nandun. Hindi natin pwedeng pagsamahin ang salita ng Diyos at sa makamagundong bagay. Kailangan traditional, mga kapatid. Sasabihin nyo naman, makabago na tayo, mga kapatid. Doon kayo nagkakamali. Ang salita ng Diyos ay laging bago. Laging may bagong pag-asa. Binasa mo ang John 3:16, bukas kakailanganin mo yan dahil niligtas ka ng Diyos sa pag-ibig at dapat ka rin magmahal. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Let us meditate the goodness of God. Look full in His wonderful face, and the things Of this world. of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Oh, soul, are you weary and troubled? Let us meditate the goodness of God, mga kapatid, sa buhay na pinahiram ng Diyos sa araw na sa atin ito. Darkness you see. There's more for a look at the Savior, and life more abundant and free. Yes, turn our eyes upon Jesus. Hallelujah. Turn your Let us sing together, mga kapatid. eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory. Let us sing and together, turn our eyes upon Jesus. grace. Hallelujah. Oh, turn your eyes upon Jesus. Hallelujah. Look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. Mga kapatid, di ba napakasarap pasimulan ng gawain ng Diyos na ginigiba natin yung kapangyarihan ng kaaway sa pamamagitan ng pagpupuri. Almost siguro, mga kapatid, sa buhay ko, 90% ang music sa akin . Kapag ako'y nagpe-prepare ng salita ng Panginoon, kailangan meron akong music na yung pagkukuhaan ko ng lakas. Kasi almost sa church, ayan ang paggiba ng ng spirit, yung dryness. Bago ka pumasok sa Holy of Holies, linisin mo muna yung kalooban mo. Linisin mo muna yung puso mo. Ibukas mo yung bibig mo, pasalamatan mo ang Diyos. At papakinggan niya tayo, mga kapatid. Pero pag lumapit ka sa Kanya na hindi ka naglinis, di ba parang ang bigat? Ang bigat ng pakiramdam. Pero pag kumanta ka na may pag-ibig, dinadama mo yung turn your eyes upon Jesus. Kahit anong pagsubok mo, mga kapatid, namatayan man tayo ng ating kapatid,
yung mga naulila niya. Lahat tayo uwi doon mga kapatid eh. Pero isang iiwanan sa atin ng Panginoon, turn your eyes upon Jesus. Minsan pa mga kapatid, turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Let's sing the song habang babasahin ng ating pinakamamahal na Pastor Midos ang salita ng Panginoon na matatakbuhan natin sa Proverbs chapter 13 verse 22 and Matthew 16 verse 18. Let's sing. Darkness you see. A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng kaniyang mga anak. At ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Matthew 16:18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tiniling ko na rin po napakidalangin ng ating Pastor Midos sa salita ng Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain mo ito, maging kalakasan ng bawat isa sa amin, maging liwanag sa aming buhay, maging gabay ng bawat isa. Panginoon, dinadalangin namin si Evangelist Arce na patuloy mo siyang patnubayan at gamitin upang ipahayag ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Lord, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Shall we all say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Makakaupo na tayo mga kapatid. Ang pagtatayo po ng isang legasiya na tinatawag natin na isang alaala, isang magandang bagay sa buhay ng tao na ginagawa niya. Building a good legacy, ang tinatawag sa English. O kaya magtayo tayo ng isang legasiya na tinatawag natin na merong kabuluhan. Lahat ng tao mga kapatid dito ay pinalano ng Diyos. Wala ritong nagmula sa unggoy. Wala ritong nagmula doon sa other part of the earth. Yung tinatawag nila na bigla raw nagkaroon ng evolution yung tao na bigla na lang habang lumalaki rin yung tao. Kung may ganun sana, lahat tayo hindi naging baby. Magkikreate tayo parang kabuti. Pero ang legacy na iniwanan sa atin ng Panginoon, buhay na walang hanggan doon sa krus ng Kalbarya. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Pinipilit baluktutin ng ating kaalaman ng agham at pinagsama sa pagtutuklas ng isang bagay, paniniwala ng ating kaaway, pinapaniwala niya tayo sa isang bagay na napaka-imposible. Ngunit kayo ang makakasagot kung kayo ay katulad sa isang unggoy o katulad sa isang alien o katulad sa isang nakatira sa other parts of the earth. Ako ayaw ko. Kasi ang unggoy hindi nakakadama ng pagmamahal. Hindi nag-aasawa ng maganda kamukha ni Sister Grace. Hindi nakakapag-asawa ng kamukha ni Pastor Midos na kagandahan ni Sister Lisa. Ayaw kong tumulad doon. Ang ugat ng aking lahi na nananalaytay, ang legacy na nananalaytay sa akin, ay ang mukha ng Panginoon.
na hindi natin pwedeng tutulan. Maraming tao ang nagpo-put up ng magandang legacy, mga kapatid. Ibig sabihin ng legacy, maglalagay sila ng magagandang tinatawag natin na, alam niyo yung tinatawag natin na co-op. Tapos yung mga tinatawag natin na mga foundation. Yan yung mga iniiwanan ng legacy na pinapatatag nila yon. Ngunit may hangganan yan, mga kapatid. May katapusan lahat ng bagay. Nawawala. May mga legacy bawat tao, mga kapatid, na isilang sa mundo. Bawat isa sa inyo, mga kapatid, na nilikha ng Diyos, may legacy kayo na dapat nyong gampanan at ingatan. Na dapat nyong pagyamanin, mga kapatid. Kamukha ng mga kagandahang ugali, mga kapatid. Kagumandaan ng mga, ang legacy kasi minsan may kayamanan, may tinatawag natin naman na ugali, may tinatawag naman natin na kapintasan, iba't ibang klase ang legacy. Yun yung tinatawag na pamana o iiwanan mo bilang ikaw na tao sa mundo. Kamukha ni Brother Larry, iiwanan niya, maaalala niyo sa kanyang buhay, yung tinatawag natin na bukas sa gawain ng Diyos. Yung mga pastor, tatandaan niyo yan, may legacy yan. Kahit walang funds yan na nakukuha, sinisikap nila, magkaroon sila ng legacy, magtayo ng mga simbahan. Kamukha ng San Pablong ito, mga kapatid, isang magandang legasiya na ibinigay sa atin ng Diyos. Napakailanman tatatak sa San Pablong ito, mananatili ang building na to hanggang dumating ang Panginoon na hindi mawawala. Isang legasiya na binigyan ng taong nangangasiwa dito ng kaalaman upang kapamahalaan ng legasiyang yon na generation to generation makikinabang at makikita niyo yung building na yan kung sino ang naglikha niyan at maalala po natin. At may mga legasiya naman din po na pangit. Ay sad to say, mga kapatid, minsan may mga legasiya tayo sa church man o hindi man church, yung kapangitan ng ugali, yung kagaspangan ng ugali. Gusto nilang maging tanyag, maging sikat. Gusto nilang mang-apak ng tao, mga kapatid. Gusto nilang gumawa ng building para hindi maging legasiya. Ibig sabihin, para matanghal kung sino sila, mga kapatid. Hindi yun ang tunay na legasiya. Isang patented ang isang legacy sa buhay ng tao. Kaya nga legacy, isang alaala na salamin ng nakalipas na maganda ang hinaharap, mga kapatid. At meron kang masusumpungan na pag-asa. Yan ang legacy, mga kapatid. Ang first parts natin, mga kapatid, yung the true foundation of life. Hindi mo magagawa ang legacy, mga kapatid, kung wala kang matibay, matatag na sandigan ng buhay mo. Yung tinatawag doon na palabra de honor. Ang taong may legasiya, may tinatawag tayong may palabra de honor. Matatag ang mga desisyon niya. Hindi kayang igiba ng tinatawag na offer ng sanlibutan o offer ng kahit ano. Hindi mo matatawag na legacy ang isang bagay, alaala ng isang magandang bagay, kung ikaw na mismo, hindi mo itinayo ang sarili mo sa matibay mong kinatatayuan. Paano ka maalala kung ikaw na mismong tao ay weak? Kaya kayo, mga kapatid, huwag kayong maging weak sa inyong pananampalataya. Ipaglaban nyo ang katwiran kung anong meron kayong nararamdaman at itatayo ang legacy ng ating Panginoon at maging inyong mga anak, mga kapatid. Manundigan kayo. Huwag kayong kakitaan ng kahinaan. Kahit na kayo ay nangihina dahil sa mga finances, dahil sa mga problema, pagsubok na minsan dumadating sa inyong buhay, magtatayo ka ng legacy. Hindi lang para sa sarili mo, kung hindi ang legacy na yan, makikita ng iyong mga anak, pamangkin, at mga kapatid. Mismong ikaw na nakakilala sa Panginoon, dapat lagi kang strong. Habang pakibasa ni Pastor Medos ang supporting verse. Luke chapter Chapter 6, Chapter verse 6, 46 to 49. Ang bawat
I'm sorry. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Praise the Lord. Palakpakan po Tatapwat. natin ang ating Panginoon. Cut ko na dyan, Pastor. Tingnan niyo mga kapatid yung verse na yan. Kailangan pala, ihukay natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pero minsan, dadating sa ating puntos na susubukin ka talaga ng Panginoon eh. Susubukin ka niya, pakituloy, Pastor. Sa verse, datapwat, ang dumirinig at hindi ginagawa ay katulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa at walang patibayan. Laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay nag-iba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Praise God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Napakagandang talata mga kapatid. Kapag tayo ay naniwala sa ating Panginoon, kailangan all out. All out ba kayo mga kapatid sa San Pablo? Amen. Sa tingin ko all out eh. Walang nawawala eh. Pero na lang sumama na tayo sa ating Panginoon. Ang nagtayo ng isang pananampalataya na hinukay niya sa pamamagitan ng yung tinatawag natin sa engineer na idinidrill mo na yung soil test. Bago ka magtayo ng isang pundasyon, lalo na ang itatayo mo ay 15th floor, mag-drill ka muna para makita mo yung tinatawag natin na grade nung rock. Hindi ka papayagan ng isang tawag dito, ng isang building permit na pirmahan yung approved permit mo na wala kang pinapakita na soil test. Kailangan mong ipakita ang soil test mo, lalo na 15 palapag ang itatayo mo. At titingnan kung gaano kalalim yung solid rock foundation. May mga grade dyan, mga kapatid, kung ilang palapag. Kailangan maabot mo yung solid rock na yon. Kailangan sumunod ka, huwag kang mandaya. Kapag ikaw ay nangdaya, mga kapatid, at gusto mo lang pa-approve ang permit mo, wala kang ibang niloko kung hindi sarili mo. Ang tawag doon, kung anong tinanim mo, aanihin mo. Nagtanim ka ng pandaraya dahil gusto mong ma-approve, makatipid ka. Alam mo yung lupa na kinatitirikyan mo ay hindi pumasa doon sa tinatawag na 15th floor dahil hindi niya na-raise yung tinatawag natin na grade at hanggang 5 palapag ka lang, ipinilit mo yung gusto mo. Sa buhay ng Kristiyano, minsan pinipilipid natin ang kamay ng Panginoon. Sabi ng Diyos, hindi para sa iyo yan. Hindi ka para dyan. Lord, gusto ko. Nagpa-soil test ka ba sa Panginoon? Nagpa-grade ka ba sa Kanya kung gaano kalakas ka? At hihingin mo yung isang bagay na 200 million? 300 million? Ginirade ka ba ng Panginoon? O kaya pumunta ka ng USA, doon ka magtrabaho? Nagpa-grade ka ba sa Panginoon kung kakayanin mo yon? Magpa-grade tayo sa ating Panginoon, mga kaibigan at kapatid. Kung anong kapasidad na meron ka, pagyamanin mo. Amen. Kung anong meron binigay sa iyo ang Diyos, na sa tingin mo, yun ang kaya mo, magsimula ka doon, mga kapatid. Amen.
Huwag kang humakbang sa isang bagay na hindi mo kaya. Parang ang tinatawag ng isang kwento, mamaluktot ka sa isang kumot. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo kaya dahil hindi gusto ng Diyos sa buhay natin. Kapag marunong tayong sumunod at marunong tayong magpalo sa tinig ng Panginoon, tsak na mga kapatid, San Pablo, hindi tayo mapapahamak. Magiging mabuti ang buhay natin. Ako mga kapatid, tinetestimony ko sa inyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na dumadating sa aking buhay. Hindi ko maubos maisip na Lord, alam ng Panginoon yan. At this is my pulpit na hindi ako pwedeng magsinungaling. Ang pulpit, mga kapatid, hindi natin pwedeng gamitin dahil sa katanyagan at gusto lang natin makilala. At maturingan tayong magaling na mga ngaral at makilala tayo sa buong nakakakita sa atin. Mga kaibigan ng kapatid, ang pulpit ay isang hukuman ng Diyos. Na huwag natin gagamitin ang pulpit para sumikat lang tayo mga kapatid. Para ipakita na magaling ako. Para ipakita na ganyan ako. Na mataas ang antas ng aking pinag-aralan. Na ganito ako magsalita. Ang tinitingnan ng Diyos, kung ano ba ang ikalalakas ng iyong i-deliver para sa mga anak niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sapagkat pag ginamit natin ang pulpito na hindi tama ang sinasabi natin mga kapatid, magbubunga ng hindi maganda. Tandaan niyo yan. 200, 1,000% kung sasabihin sa inyo mga kapatid, hindi man kayo ngayon mag-ani, tatandaan mo, aanihin mo rin yan. At nakagrade yan sa ating Panginoon. Ang pagtatayo ng pundasyon, lalo na sa gawain ng Diyos, hindi yung tinatawag natin na ito, yung utak. Kaya nga marami ngayon nalabas sa kasalita ng Diyos na nasobra na sa katalinuhan nila at lumabag na sa kautusan ng Panginoon. Maraming lumabas sa kaharian ng Diyos sa sobrang talino nila na hindi nila kayang ibigay at ipasakop ang kanilang sarili. Dahil kapag ikaw ay matilino, mga kapatid, punong-puno ka ng pride. Ayaw mong ma-correct. Ayaw mong maturuan. At pag tinuruan ka, sinasabi mo, alam ko na yun eh. Tinuruan ka sa computer. Sabi sa'yo, mali yan. May pride ka. Hindi, tama yan. Yun yung pride, mga kapatid. Na dapat ipahukay natin, ipag-grade natin sa Panginoon, ano ba Lord ang stand ko bilang ako? Ang gusto kasi ng Panginoon sa ating buhay, yung tinatawag natin na humble heart. Yung mapapagkumbab ang puso, mga kapatid. Napakabuti talaga ng Diyos, no? Kasi kapag ikaw ay naging humble heart, ikaw rin ang magbe-benefits. Ikaw rin ang makikinabang. Pag nagmayabang ka, mga kapatid, sa simbahan at nilait mo yung isang kapatid mo, pag uwi mo, maniwala kayo, susumbatan ka ng konsensya mo. At saka mo babalik yung kapatiran, bibigyan mo siya ng mga something, nagawa mo na eh. Ay, Brad, nakaramdam ng emptiness. Bumalik, binigyan ng regalo. Sinaktan mo na siya eh. Sinira mo na yung moral niya eh. Ang tunay na lingkod ng Diyos, kapag ikaw ay nagpahukay at mataas ang foundation mo, be strong, napakatatag. Hindi ka nagsisira. Ikaw ay nagbubuo. Ikaw ay kanlungan ng mahihina. Kapag dumaan ang bagyo at pagsubok, yung itinayo mong building na nagpumasado sa soil test at mataas ang grade ng lupang kinatatayuan mo, dumanas man ang bagyo at pagsubok, huwag kang magkait. Pupunta sa iyong mahihina. Huwag kang maging mayamang. Ikaw ang takbuhan dahil nagtanim ka ng maganda. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Isang legasiya ng isang tao, mga kapatid, na tatandaan natin na kapag sinabi natin si so-and-so, si ganito, ay maganda ang reputasyon niyan.
nakaukit sa mga generation na dadating ang ating Pastor Umpad, na kahit siya ay wala ngayon, mga kapatid, Pastor Umpad is Pastor Umpad pa rin, mga kapatid. Pastor Art is Pastor Art pa rin, mga kapatid. Walang gagaya sa kanilang pagiging tao at pagiging tao sa mundong ito. Dahil, paano sila nagtanim? Good heart. Nag-hard talaga sila ng working. Mabuting pagtatrabaho, mga kapatid. Hindi sarili ang inuna. Hindi manifestation ng sarili na puro ako. Minsan, mga kapatid, masakit man pakinggan. May nagawa tayo sa simbahan, sasabihin natin, ako. Hindi mo naman nagawa yan eh. Hindi dahil sa Diyos eh. Kung wala kang paningin, kung binulag ka ng Diyos, malabo at may kataratang mata mo, nagawa mo yung isang ganyang projector na maganda sa pamamagitan ng computer, hindi, ako may gawa niyan eh. O yung ginawa mo yung building na to at wala ka namang kamay at paa, paano ka makakabuhat? O sabihin sa utak naman kung binaliw ka ng Diyos, hindi ka makaisip ng maganda. Lahat ng bagay na gagawin niyo, mga kapatid, utang natin sa ating Panginoon. Kaya wala tayong ikredito sa ating sarili. Lord, sa ito, palakpakan po natin ng ating Panginoon. Building strong foundation. Kapag may building strong foundation tayo, mga kapatid, meron tayong susundan na patented ng Diyos. May dala ako dito, mga kapatid nating original copy. Yan yung original copy. Ngayon, ganito, sakto, lumapit siya, hindi na ako magtatawag. Pababasa ko ngayon sa kanya. May intindihan niya kaya to? Sige nga, anong tawag dyan? Sketch plan. Naiintindihan mo? Hindi. Ang sketch plan, mga kapatid, hawak ng Diyos to. Walang nakakaintindi na ito, mga kapatid. Kaya yung tayo labas sa kaharian ng Diyos, Brad, dito ka wana. Ibubukas mo pa yan Dalawa yan Hindi pa mo siya. Ano makita? Hindi, hawakan mo dito magkabila. O dalawa na lang kayo. Hawak ng Panginoon ang original na plano ng buhay natin. Kaya wag ka magsasalita sa Panginoon, ano mang buhay ito? Kain tuyo umaga, kain tuyo hapon. Pagdating ng hapon, gabi yun, wala, lugaw na. Hawak ng Diyos ang plano ng buhay mo. Huwag kang magreklamo. Kaya hindi nagkakaroon ng katuparan ng plano ng Diyos sa buhay mo. Kasi, pag nagreklamo ka, tinutupi mo to. Itinatago mo sa Diyos yung plano. Buksan mo lang. Huwag kang magreklamo. Kasi kapag nagreklamo sa Panginoon, tinutupi niya, natutupi. Yes. Open mo lang. Di ba pag nagreklamo ka, minsan nagdadabog ka? Pag may hawak kang papel, sa stress mo, ginaganon-ganon mo? On my sample. Kapag may problema kayo, mga kapatid, turn your eyes upon Jesus. Amen. Hawak ng Diyos ang plano ng buhay niyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, may kasunod yan, mga kapatid. Sa isang alam ni Pastor Medos to, bago ka magkaroon ng titulo, kailangan yung titulo may eksaktong sukat na paglalagyan. Pwede ba mauna yung titulo? Paano ka susukatan? Buong mundo sukatan mo kung titulo lahat ang kailangan mo. Kailangan mo ng individual plano o segregation plano kung ano lang yung sukat na para doon sa makukuha mo. At bago ka magkatitulo, mga kapatid, ito yung titulo, mga kapatid, pakiawak. From original plan, ginawaan tayo ng titulo. Ang titulo ni Pastor Medos ay Reverend. Magiging prof siya.
ay ang mga tawag, titulo. Kaya siya naging pastor. Nakaplano sa buhay natin ng ating Panginoon kung anong kalagayan niyo mga kapatid ngayon. Lahat ng bawat isilang sa mundong ito mga kapatid, may titulong hawak. Engineer, doktor, psychology, teacher, magbobote, magsasaka, magmamalimos, o tinatawag natin na may ketong, pulubi, mga title yan ng buhay. Hamon ng buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Maswerte ka kung ang titulo ng ibinigay sa iyo ng Panginoon, engineer. Purihin mo ang Diyos. Maswerte ka kung binigyan ka ng titulo ng Panginoon na pastor. Ang tawag kasi sa bawat profession ay title. Ikaw, pangalan mo. Paano yung mga binigyan ng may kapintasan? Titulo pa rin yun. Paano yung binigyan ng kahirapan? Titulo pa rin yun. Kasi kung walang mahirap, walang mayaman, kung parehas tayong mayaman mga kapatid, patay ang buhay natin. Walang magtatrabaho. Kung lahat naman tayo mahirap, mamamatay naman tayo sa gutom. At kung lahat naman tayo nakakahawak, at wala sa atin makakita na walang kamay yung kabila, hindi naman natin makakita ang kabutihan ng Diyos. Sa bawat anggulo ng buhay niyo mga kapatid, may gustong ipahiwatig sa inyo ang Diyos na maging kalakasan nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bago maging titulo, ito, meron tong sacrifice. May tinatawag itong pag-aaral. May tinatawag nito na, kung sa tinatawag na geodetic, sisilipin niya kung ano lang yung lindero, o yung lindero yung boundaries. Yung mga boundaries na angkop para sa inyo. Kaya nga dinala ko kaya sa inyo kagalina, humihingi ka ng ganito, hindi para sa iyon. Meron kang tinatawag na sukat na ibinigay sa iyo ang Diyos. Na huwag kang mag-exceed doon dahil magkakaroon ng problema. Dahil pag nagtayo ka ng building, at hindi ka sumunod sa tamang sukat na nakuha mo, later on, aanihin mo. Nag-encroach ka ng kalahating building mo, 20 floor na yung tinayo mo, kalahati doon sa kabila, kalahati dito sa kabila. Pagdating ng araw na kinuha ng may-ari yung lote na yon at hindi sa iyon, gigibain yan. Gusto mo mangyari sa buhay mo yon? Dahil sa kaigiran mo, dahil sa personal view mo, na later on, hindi naman kukuhain yan at balang araw, bibiling ko rin yan. No, sir. Kung anong ayaw pagbili sa'yo, anong magagawa mo? Hindi mo mabibili. Obey the word of God. Be strictly. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magtayo ka sa sukat ng pananampalataya mo kung ano lang yung binigay sa iyo ng Diyos para hindi ka mamoblema sa buhay mo later on. Amen. Amen. At pagkatapos mga kapatid, sumunod ka dahil natuto at nakilala mo na ang Panginoon. Tinanggap niyo ang Panginoon bilang di kapagligtas niyo, binaptize kayo in Jesus' name, nakatanggap kayo ng Espiritu ng Panginoon. Ano pang kulang? Ang kulang nun mga kapatid, alagaan nyo. Hindi tayo once you save, you save. Hindi tayo nagtuturo ng ganon. Na kapag ikaw ay ligtas, ligtas. Ganapin mo ang kalooban ng Diyos araw-araw sa buhay mo. Yun ang tunay na kaligtasan na alin sa atin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At natuto ka mga kapatid, natuklasan mo na ganito pala ang dapat gawin ko sa buhay ko. Magtayo ako ng isang building ko ayon sa titulo na binigay sa akin ng Diyos, ayon sa titulo na hawak-hawak ko, at sumunod ako sa original plan na hindi ako magkaroon ng problema. Hindi pa natatapos doon mga kapatid dyan. Magtatayo ka ngayon ng building na gusto mo.
Sumunod ka na sa patented, sumunod ka na sa lahat. Magtatayo ka ng 20 floor. Ang gusto mong haligi ay 16 mm na 4. Sa mga hindi maintindihan to eh. Yung 16 mm, yung kapal ng bakal, siguro maganda kapal yun eh. Basta sa mga technical, medyo technical to eh. Yung 16 mm na 4, magtatayo ka ng 15 palabak hanggang 20 floor. Technical. Hindi kaya. Hanggang pang first floor lang yon. Second floor nga, medyo mahirapan yon, 4. Tapos 4 na corner lang tatayo ang poste. Ang layo mo pa, 10 meters. 10 meters doon, is the 4 na poste ka. Hindi ka kaya din. Naiintindihan ako ni Pastor Mita sa Tibarita, mga kapatid. Magkakaroon ng problema pag dinalawang palapag mo. Ang 4 na kabilya na ang sukat niya ay 16 mm. Tapos ang layo niya ay 10 meters poste, 10 meters poste. Hindi ganun ang tamang pagtatayo. Every 3 meters, sabi ng Panginoon, sundin mo ang kanyang kautusan. Kaya nga sabi, ang magdagdag at magkulang sa salita ng Diyos, anong mangyayari? Paparusahan niya. Ibig sabihin, wag natin dagdagan at kulangan. Eksakto ang gusto ng Diyos sa buhay niya, mga kapatid. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano ang dapat na itayo sa 4 na palapag na lang muna? Ano dapat? 10, 20 mm. Kung may, yun dapat. 10 o 12. Sa isang haligi. 12 na 20 mm. Kung gusto mo 5 palapag. At secured ka doon, mga kapatid, sa 20 mm. Na 12 sa isang poste. Isang poste niya 12. Tapos ang tapa niya ay basa, typical na yan, taba. Basa, binalot mo yon na 12 piraso, 20 mm ang kapal. Magtayo ka man ng 5 palapag, 6 na palapag. Kaya niyang pasanin ang load mo. At ang layo niya every 3 meters at meron siyang tinatawag na matibay na puting, matibay na column. Yung column na yon, hindi ka lang basta magtayo ng haligi, mga kapatid. Iuhukay mo pa yan ng napakalalim para maabot mo yung sinabi ko sa inyo, solid rock foundation. At doon yung iuuko yung tinatawag natin na column. Hindi lang basta, Lord, itayo ko ang haligi. Inutusan ka, itayo mo lang haligi. May tinatawag na specification yan. May tinatawag na column. Ang hirap sumunod sa Panginoon, no? Kailangan sundin mo talaga, little by little. May column yan. Hindi mo lang, Lord, magtatayo ako. Ito, sinundan ko, 20 mm. 12 piraso sa isang haligi. Ang layo niya, 3 meters. Itutusok mo na lang. May patented pa rin. Sumunod ka pa rin doon sa natawag na column. May tinatawag na column yan. Yung hukay na parang CR, doon yung ilalagay yung column. At doon yung ikakawit yung mga bakal, maging paa niya. Mga kapatid, ganyan sa pananampalataya. Hukayan yung pananampalataya nyo. May ipapakita sa inyo ang Diyos. Kayo rin ang magbe-benefits. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Huwag kayong magsawa, mga kapatid, na tumulong sa gawain ng Diyos. Huwag kayong magsawang magbigay sa gawain ng Diyos. Hindi niyo yan binibigay dahil sa pastor. At pag ibinigay nyo, wag nyo nang sumbatin. Saan kaya ginamit ni pastor? Saan kaya ginamit ng church? Wag ka na magbigay. Kung hahanapin mo, nagkakasala ka sa Panginoon. Once na binigay mo yan, kalimutan mo yan para sa Diyos yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mo bang bayaran ng Diyos? Kaya mo bayaran ng 1,000 mong pera? Kaya mo bang iabot sa langit? Isipin nyo, napakataas ng pride ng tao. Isang papel na kulay blue, isusumbat sa gawain ng Diyos. Mag-isip-isip tayo, mga kapatid. Paliparin mo yung 1,000 na yun, hindi aabot, maging sa helicopter nga, hindi aabot yan eh. Babalik din sa iyo yan eh. Tapos sasabihin mo sa Diyos, saan ginamit? Huwag ka na magbigay nga, sabi ko nga lagi.
Kapag nagbigay kayo mga kapatid, katawan nyo, pera nyo, tithes nyo, o anumang bagay na ibibigay nyo sa Diyos. Kung magbibigay din naman kayo na isusumbat nyo, na hindi man makaabot sa iba, sa sarili nyo, huwag na kayo magbigay. Gamitin nyo na lang sa iba. Magiging happy pa kayo. Para hindi na madagdagan ng kasalanan nyo mga kapatid. Nagkakasala tayo sa Panginoon. Kung magbibigay ka sa Panginoon, Lord, ito po yung offering ko. Ito po yung gift ko. Ito po yung tinatawag kong handog sa iyo. Ano naman sa Panginoon niya magbigay ka ng konti, yun lang talaga kaya mo eh. Huwag ka mainggit sa iba. Kung anong meron ka, makontento ka. Doon ka magiging masaya. Ayaw naman ng Diyos na magbigay ka na hindi ka magiging masaya. Gusto ng Diyos pag nagbigay ka, happy ka. Sabi nga natin happy ako. Diba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Isang legasiya ng mananampalataya na iiwanan natin ito sa ating mga anak, sa ating generation, ang kagandahang ugali, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, naramdaman nyo ang kahalagahan ng pagtatanim ng inyong pananampalataya. Hindi lang ito tinatawag natin na halong biro. Lalo na sa panahon natin ito, mga kapatid. Iba na ang usap. Iba na kung napapakinggan nyo na malapit na dumating ang Diyos ngayon, ay noon, lalo na ngayon, nagkakaroon na kayo ng pagtatanong sa isip nyo. Yan naman ang gusto ng kaaway eh. Baguhin niya ang mga bagay na kautusan ng Diyos na kayo ay madi-focus. Kapag nakakapakinig kayo ng dadating na ang Diyos sa honest to goodness, parang hap-hap na lang. Kapag nakakita kayo ng sign and wonder na naman lindol, bagyo, o yung tinatawag natin na pandemic, yung COVID, babalik na naman. Pero subukan mo mangaral na dadating ang Diyos, masaya ang lahat, walang problema. Pass away lang. Pero subukan mo mangaral na may pandemic, subukan mo mangaral na may COVID, subukan mo na mangaral na mayroong crisis, open ang puso ng tao. Salamat na lang sa Panginoon dahil nakilala nyo ang ating Panginoon ng higit sa inyong buhay. Pero minsan, sabi ko nga, hindi natin pwedeng hawakan ng ating kaligtasan ng ganun-ganun na lang. Inaalagaan, kino-cultured araw-araw. Dahil marami tayong kalaban sa mundong ito, mga kapatid. Sa social media pa lang, sa mga young people, lagi kong pinapangaral yan. Siguro nagagalit na sa akin ang Facebook. Pero I stand, itataas ko kung anong kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ako magiging tahimik kung ang karangalan ng Diyos ay hindi nawawalhati. At hindi rin ako papayag na ito ay makukompromise sa church. Isisigaw ko yan. Ano man mangyari, ipaglaban nyo ang katwiran, karapatan ng ating Panginoon sa buhay nyo. Na kailangan wag kayong basagin o wag mabasag ang karangalan ng paglilingkod nyo sa Panginoon sa lahat ng nakikita nyo sa mga entertainment na napapakita sa atin ngayon. Yan ang pinapalit ng ating kaaway upang biganiin niya tayo, mga kapatid, mga young people, lahat. Walang exception dyan. Maliit na bata, makita nyo ngayon. Hindi sila payapa kapag wala silang gadget na cellphone. Hindi sila payapa kapag hindi sila nakakagamit niyan. Ang tawag doon, addiction. Minsan, mga kapatid, nadadamay tayo dyan na hindi lang nating alam. Kamukha ng palaka, mga kapatid. Alam niya pagluto ng palaka kung paano hindi pumalag. Lutuin niyo sa malamig na tubig. Unti-unti niyong painitan ng ilalim. Huwag niyong bibiglain ilubog dyan sa kumukulong tubig. Pati kayo madadamay. Unti-unti niyo siyang lulutuin hanggang payapa siya na umiinit. At doon ang cause of death.
Huwag tayong maging palaka sa panahon natin nito mga kapatid. Be strong in the Lord. Kung ano yung lendero niyo mga kapatid, tayuan niyo na ng pinakamatibay niyong muog. Sa inyo yan. Walang agaw ng titulong yan na ibinigay sa inyo ng Diyos. In-award na ng Diyos sa inyo yan. Tayuan mo ng 10 palapag, 15 floor, 20 floor. As lang na. Anong itatayo mo dyan? Tayuan mo ng 100 floor sa buhay mo. Ikaw ang magbe-benefits yan. Gawin mo lang ang alituntunin na ayon sa pagtatayo na gusto ng Diyos para hindi ka mapahamak. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon ay hindi konsiditor, ang Panginoon naman ay hindi nanghihimasok sa inyong gagawin sa buhay niyo mga kapatid. Yan ang kagandahan sa Diyos eh. Kahit binigyan kanya ng titulo, hindi kanya panghihimasukan. Anak, sa iyo na yan. Pagyamanin mo ang iyong pananampalataya. Ginawa ko na ang blueprint ng buhay mo. Yung original mga kapatid, hawak ng Panginoon. Ito yung blueprint na hawak nyo. Pakihawakan. Ito yung tinatawag na second copy. Blueprint ng buhay natin mga kapatid. Inakda na dyan ng Diyos na hanggang ganito ka lang mabubuhay. Inakda na dyan ng Diyos kung hindi ka niya pagpapalain. Inakda na ng Diyos dyan kung hanggang saan ka lang mananatili sa bundong ibabaw. Nalulungkot ako mga kapatid, halo yung lingkot ko ngayon dahil dalawa na sa aming classmate ang nag-pass away. Pastor Joey, Pastor Marvin. Nagpaparating po kami ng condolence po sa inyo. Be happy. Alam kong magkikita-kita rin tayo later on sa ating Panginoon. At itatayo natin ang pundasyon na gusto ng Diyos bilang ilang magandang legacy na iiwanan natin bawat isa. Lahat po tayo mga kapatid ay uuwi sa ating Panginoon. Tatandaan niyo yan. Wala ditong Incredible Hulk, wala ritong tatagal na 200 years. Ang lifespan natin ngayon ay 50 na lang yata, ayon sa researching. 40, life begins at 40. Ibang lives yun. Hindi lives dito yun. Hindi buhay dito yun. Ang buhay daw ay nagsisimula sa 40 anyos. Ano yung life? Life sa kabilang buhay yun. Kasi sa the age of 40, diyan na lumalabas yun si Can, si Ja, si heart failure, lahat ng sakit. Pagdating ng 40 at mali ang investment mo sa iyong pagiging bata at mali ang pagtatayo mo sa iyong katawan, aanihin mo lahat ng ginawa mo at kinain mo nung araw nang ikaw ay bata. Mga bata, kumain kayo ng tama't gulay para anihin nyo yan sa generation na dadating upang kayo ay gamitin ng ating Panginoon. Inakda ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa buhay ayon sa blueprint na iniwanan sa atin. Itong blueprint na ito mga kapatid, lahat kayo ay may hawak niyan. Hawak niyo yan. Mula pa nung isilang kayo, naging bata kayo at naging baby kayo mga kapatid, hawak nyo na ang blueprint na iniwanan sa iyo ng Diyos. Andyan ang tamang sukat, andyan ang tamang laki, andyan ang tamang tatag na gusto mong ilagay sa buhay mo. Ikaw ang gagawa. Ayan ang lupa. Itanim mo ang pananampalataya mga kapatid. Pagyamanin mo. Ang gusto ng Diyos, hindi ka nakikitang naghihirap. Ang gusto ng Diyos ay makita tayo nanghihimahid. Pero, hindi niya tayo kayang pakialaman kung anong gusto niya na gawin sa inyong buhay o gusto niyong gawin sa inyong buhay. Ang Panginoon ay may free will na binibigay sa inyo. Kung gusto mo maghirap, huwag ka magtrabaho. Pwede yan. Manalangin ka na lang.
umaga, tanghali, gabi. Matulog ka sa kwarto mo. Word without faith is death. Ang pananampalatayang walang gawa, walang pag-unlad. Trabahuhin mo. Ayan ang blueprint ng Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng building, ibinigay na sa iyo ang titulo, tuklasin mo kung anong meron ka. Huwag mong iasa sa Diyos. Magrereklamo ka sa Diyos, mahirap ako, Panginoon. Lord, hindi ako kumakain. Lord, hindi ako, ba't ganun? Nasa iyong mga kamay ang ikayayaman mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mayaya naman tayo sa Panginoon kung lahat ng bagay isisisi natin sa Kanya. Dapat tayong mahiya sa Diyos. Hindi niya pinakialaman ang katwiran mo eh. Hindi niya pinakialaman ang desisyon mo. Kung gumawa ka ng kasalanan, mananampalataya ka na, hindi ka niya pinapatay. Hindi ka niya pinapalo. Huwag kayong magkakatwiran mga kapatid, kaya namatay ang pinalo ng Diyos eh. Hindi marunong mamalo ang Diyos. Tatandaan niyo yan. Ang dala ng Diyos ay buhay, hindi kamatayan. Nagkakamali tayo sa ating iniisip. Kaya namatayan sa ganyan, nagkasakit ng ganyan eh. Masamanda mo yan eh. Hindi ganun ang Diyos. Kung bakit namatayan, dahil sa maling investment niya sa kanyang katawan. Maari nung araw ng kabataan niya, uminom ng uminom, nanigarilyo na nanigarilyo. Tapos nung namatay, hindi mo alam yung historical, ginudge mo na. Naging judgmental ka. Hindi mo pala alam yung historical na ginawa niya sa kanyang buhay, yung kanyang tinatawag natin na foundation mali. Hindi matibay sa kanyang katawan. Inanin niya, hindi gusto ng Diyos yun. Binigyan tayo ng isip para mag-isip. Binigyan niya tayo ng 2 kamay, 10 daliri para gampanan, humawak. Binigyan niya tayo ng utak para pagalawin ang isang bagay sa ating buhay. Binigyan niya tayo ng puso para magmahal. Binigyan niya tayo ng tinatawag natin na mata para malakaran mo yung gusto mong lakaran at magawa mo yung dapat mong makita sa bawat ginagawa mo. Binigyan kanya ng pang-amoy. Huwag mong sisihin ng Diyos. Yung mga bagay na sangkap sa inyong katawan, kayamanan nyo yan mga kapatid. Pagyamanin nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung 2 mata nyo nakakakita mga kapatid, itingin nyo sa paligid nyo. Nakakakita kayo ng gwapo at magaganda. Huwag lang yung nakatayo. Kalimutan nyo na nakatayo. Kasi factor na sa akin yun eh. Tingnan nyo yung paligid nyo mga kapatid. Hindi kayo na-amaze. Wala kayo sa kalagayan ng bulag ang inyong mata. Kayamanan nyo yan mga kapatid. Tapos magrereklamo ka sa Diyos. Hindi ka lang tinugon dahil kailangan mong mag-loan ng kotse. Na-decline ka. Kailangan mong magkaroon ng ganito. Kailangan mong ganyan. Nagmumurmur ka na sa Panginoon. Isipin mo yung mata mo. Nakakakita. Hindi katulad ng bulag. Ang nakikita niya ay puti o itim lang. Kasi pag nabulag ka ng glaucoma, puti yung nakikita mo. Pag bata ka na nabulag, itim yan. Puti at itim lang nakikita ng bulag mga kapatid. Hindi niya ma-identify yung blue, yung red, yung black. Hindi niya ma-identify yan. Isipin nyo ngayon ang kabutihan ng Diyos sa buhay nyo. Yung 2 kamay nyo. Ikaway-kaway nyo mga kapatid. Para magising, kaway nyo nga mga kapatid. Sige, kaway, taas. Diba? Ano, paralyzed ba? Huwag nyo nang hintayin paralyzed kayo ng Diyos. Diba? Maglingkod kayo sa Panginoon, ipaggamit nyo yan. Ipaan nyo, ipagpag nyo mga kapatid. Apakan natin yung kaaway. Ipagpag nyo yung kaaway nyo mga kapatid. Natalo nyo na yan. Yes, sige. Ipagpag natin mga kapatid. Blessing shall follow me all the days of my life. O,
Pinagpag nyo na mga kapatid, i-claim nyo na. Ako mga kapatid, pag humingi ako sa Panginoon, simple lang. Totoo to mga kapatid. Alam niyo yung sekreto. Mula bata pa ako, ganito ginagawa ko sa Panginoon. Tip ko to sa inyo mga kapatid. Mamuhay ka ng matuwid mula sa bahay mo. Kahit wala ka sa labas, magningning ka sa loob ng bahay mo bilang ikaw. Ang unang kaligtasan at bago ka maging ministro, ayusin mo ang loob ng tahanan mo. Paano ka magpipreach ang gulo ng tahanan mo? Paano mo mamamanifest ang kabutihan ng Diyos bilang isang sa sarili mo? Hindi mo mapagyaman ng anak mo, asawa mo. Magmumula ang ilaw, ang tunay na pagtatayo ng isang building sa tahanan mo, mga kapatid, bilang ama at bilang ina. The good foundation, magmumula sa inyong dalawang mag-asawa at mag-uugat ito sa mga anak nyo at bago kayo ilalabas ng Diyos at magiging pagpapala kayo, mga kapatid. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Napakahirap mangaral na taliwas ang pinapangaral mo sa sinasabuhay mo. Para kang isang batingaw na umiingay at walang laman. Hindi baling tahimik, basta mabuti ang ginagawa mo ayon sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Diyan nag-uugat ang pagpapala ng ating Panginoon. At pagkatapos, ganito ang gagawin niyo, mga kapatid. Ang pagpapala, hindi nagmamakaawa. Huwag kayong iiyak sa Panginoon. Huwag kayong ganito eh. Huwag kayong, Lord, ganito para kayong abay. Hindi ka aba, mga kapatid. Hindi ka talunan. Mula sa krus ng Kalbaryo, ang victorious pinigay na sa iyo ng Diyos. Ba't ka magpapakaawa sa Panginoon? Ang biyaya hindi nagmamakaawa sa Diyos. Lambingin mo ang tatay mo. Lambingin mo ang Diyos. Panginoon, ang pogi mo, Lord, salamat. Lord, ang papakabait mo, Panginoon. Tatay natin yan eh. Diba? Tatlo ang pagtugon ng Panginoon. Oo, hindi, at maghintay. Susubukan ka muna ng Panginoon. Hindi mo na oo sa yan. Kamukha ni Pastor Mito, siguro pag si Dea yung naging magpakasal eh. Papa Mitos, magpapakasal na ako. Napakamigat nun. Mag-iisip yun. Hindi agad oo. Kasi mabigat yung hinihingi mo. Kasal agad eh. Hindi pa napag-aralan yung ang ugali nun naliligaw. Kasal agad. Pasensya Dea, ginamit ko. Papalalimin ko lang to eh. Di ba? Kahit lambingin mo si Papa Midos mo, hindi oo yan. O si Kayil, eto. Lumapit si Kayil ulit. Eto, lalapit yan siguro. Baka bukas. Papa, may girlfriend na ako. Ano ba sa tingin mo? Ang sagot ng tatay, ikaw? Minsan ganun ang sagot ng Diyos eh. Ibinabalik sa inyo yung decision eh. Ikaw. Pero hindi siya nag-oo. Gagawa ka ngayon ng mabuti sa tatay mo, ipapakilala mo yung girlfriend mo Kayil ng maayos. Mga kabataan, mga kapatid, tandaan nyo to. Ang dumadaan sa bintana ay nagtatanan. Ang dumadaan sa pintuan ay pinapakilala sa kanilang mga magulang. Huwag kayong dadaan sa bintana. Kailangan sa tama kayong daanan. Proper, right time. Ipakilala nyo, kung hindi pa mananampalataya, may danger mga kapatid, pero hindi tayo magkukonclude. Ipagpray nyo sa Lord. Ganyan mangingi sa Diyos. Magtapat ka, pero wag mong asahan na tutugunin ka. Dahil inaaral pa ng Diyos kung para sa iyan. Kung magiging masaya ka ba dyan. Ay nangihingi si Kayil, sabi niya
Papa, mag-on na kami. Yung pala, may 112 anak. 112 yun, ha? Tapos lalapit kay Pastor Medos. Mahal ko siya eh. Hindi makakasagot ang papa niya. Di ba? 112 yung anak eh. Sasabihin naman ng KLD, okay lang, hindi na ako magkakaanak. May instant baby na. Lalo na. Di ba? Magkakaroon ng problema. Minsan yung hinihingi natin sa Diyos, pinipilit natin yung kamay ng Diyos. Dahil dun sa mga bagay na gusto lang natin, na yung pala, hindi mabuti. At pag tinugon ka ng Diyos ng hindi, magagalit ka. Tugunin ka naman ng Panginoon ng oo, hindi, maghintay. Magpasalamat ka. Lambingin mo lang ang Diyos, ibibigay niya yan sa iyo. Palapangat na natin ating Panginoon. Pero take note, tandaan niyo to, binigyan kayo ng utak ng Diyos para mag-isip. Huwag naman kayong manghingi na alam niyong kasalanan, hihingiin niyo sa Diyos. Kaya on may illustration. Alam mong hindi pwede, ipipilit mo. Mag-isip-isip ka na bilang tao. Kaya dinala ko kayo doon para pag naghingi kayo, alam mo nang hindi pwede. Huwag mo nang hingiin. Hindi lahat ng hinihingi niyo sa Diyos, ipapagkaloob ng Diyos. At pag nabigo kayo, magmamarcha kayo, mag-walk out kayo. Anong kasalanan ng Diyos? Hindi niya pinag-isipan ng hiningi niyo. Tapos mag-walk out kayo. Ang sama talaga ng tao, mga kapatid. Hindi lang mapagbigyan ng gusto na ibigay ng Diyos sa kanila. Magbabackslide. Kakitaan ng problema sa simbahan, magbabackslide. Hindi ang tamang pagtatayo sa buhay niyo yun. Isang building na matibay na kayo ang sandigan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi para kayo ay katitisudan. Maging building kayo sa loob ng church na ito. Maging isang matibay na pilar ng ating Panginoon. Isang matibay na muog mula sa araw na ito, mga kapatid. Lahat po tayo ay magkakaroon ng iiwanang legacy na kailangan sumunod po tayo sa alintuntunin. And then, may body, mga kapatid, papunta sa conclusion. Ang tinatawag dito, the two builders, different kind of builders, mga kapatid. Ang dalawang nagtayo. Pakibasa sa Matthew, hindi Pastor? Ang Matthew chapter 7, verse 24 up to 29, tingnan yung mga builders. There are two kinds of builders tayo, mga kapatid. Kaya ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kaniyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. At nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. Palapakan po natin ating Panginoon. Dalawang uring pagtatayo sa inyong pananampalataya, mga kapatid. Isang yung kagalina, matibay na muog. At ngayon naman, yung tinatawag natin na magtatayo ka sa buhangin. Ang bawat isa sa inyo, mga kapatid, may dalawang pagpipili. Yung binigay sa inyo na Panginoon na yan, pwede kayong magtanim ayon sa gusto nyo. Pero, tatandaan nyo to, ang nagtatayo sa buhangin ng kanyang muog
ay hindi magiging matibay magpakailanman. Sa tingin natin maganda ang buhangin dahil madali ihukay. Kaya yung mga easy sa Panginoon, yung buhay, ganito lang ang gusto. Gusto walang pagsubok, ayaw nasasaktan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, ayaw magpalda, ayaw mamuhay ng may kabanalan, ayaw sumunod sa Panginoon. Gusto niya puro love. Ang tinatayo mo sa buhay mo, isang magandang madaling hukayin lang. Isang buhangin na kayang hukayin ng kamay. Kaya kong palalimin ng buhangin sa pamamagitan ng kamay. At pag medyo malalim na, kaya kong kumuha ng tabo. Lalalim siya. Ang bato, tabuin nyo. Hindi nyo kaya. Pero, ang pananampalataya niya, mga kapatid, hindi magiging matibay. Dumaan ang bagyo ng pagsubok, tatalikod ka na sa Diyos. Dumaan ang kamatayan sa buhay mo, sakit, karamdaman. Ang pagtatanim mo sa iyong pananampalataya, pag nilagay mo sa hindi solid na foundation, madali kang mag-give up. Madali kang tutumba. Walang kwenta ang tinayo nyo kahit ang palasyo nyo ay loob. Yung parang pag namuhay kayo doon ay isang palasyo kung sa inyong tingin. Andun yung shower, andun yung aircon, andun yung lahat. Andun yung grocery niya punong-puno. Andun lahat, wala ka nang kakailanganin. Kahit lagyan mo pa ng ginto yan, apakan mo. Kahit lagyan mo pa yan ng diamond, ang mga dingding mo. Kahit lagyan mo pa yan ng mga tinatawag na magandang dekorasyon na pangpaganda sa bahay. Kapag mali ang pundasyon mo, tatandaan niyo ito mga kapatid, hindi magtatagal. Mawawalang kabuluhan ang ginawa mo sa buhay mo. At wag tayong abutan ng Diyos na itayo natin ang ating pananampalataya sa buhangin na baka magulat tayo pagharap natin sa Diyos. Wala tayong legacy na inalagaan na galing sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Napakasarap pag-usapan ng salita ng ating Panginoon. And last, and my conclusion, gawin po natin yung legacy na gusto ng Diyos. Hindi lang sa salita. Hindi lang natuto tayo, kung hindi isa buhay natin. Ang mga pinamanahan, mga kapatid, kayamanan, edukasyon, tumatatak ito, mga kapatid. At pag hindi ka marunong mag-alaga, kahit gaano pa ang legacy ng kayamanan na inawalan sa iyo ng tatay mo, at pag hindi mo sinabuhay, at sumunod ka sa tamang pattern, mauubos to, mga kapatid. Mawawala. Maglalaho. Ang gusto ng Diyos sa ating buhay, isa buhay natin kung anong legacy na iniwanan ng Diyos sa ating buhay. Pagyamanin natin, mga kapatid. Wala sa inyo magsasabi, mga kapatid, na nakatayo ako. At wala rin magsasabi sa inyo na malakas ako. Lagi niyong pagandahin ang iniwanang legacy sa inyo ng Panginoon. Ang katwiran, ang landas ng katotohanan, yung lagi niyong damahin ang presensya ng Diyos. Hawak niyo ang titulo, mga kapatid. In-award na sa inyo yan. Titulo ng buhay niyo. Pagyamanin niyo, mga kapatid. Dahil lahat nga tayo, mga kapatid, kamuna ni Pastor Marvin, na lulungkot at naiyak ako. Gustuhin man niya mabuhay sa mundo. At may dadating sa inyong question na bakit ang lingkod ng Panginoon nagkaka-cancer, namamatay. On my example, present lang, na
ibuburol mamaya siguro na aming classmate, nauna si Pastor Joey. Hindi niya gusto, mga kapatid, sa buhay niya na mamatay siya. Gusto niya pang mabuhay. Gusto niya pang ganapin na mag-aral, makasama namin. Pero tinadhana na ng Diyos. At ang mensaheng ito, mga kapatid, hindi ko pa alam na sa kabilang buhay si Pastor Marvin, ibinigay na ng Diyos sa akin upang maging patented natin sa paglilingkod sa Diyos. Ang tunay na legasiya ng pagiging Kristiyano, mga kapatid, yung may pagpapakumbabang puso, yung may pagmamahal sa gawain ng Panginoon, yung hindi nagrereklamo, hindi na naninira ng kanyang kapatid, hindi nang babaksak ng kanyang kapatid, hindi nang lalait ng kanyang kapatid, tumutulong sa church without reservation. Anong legasiya mong itatayo kung mismong iyong kapatid sa Panginoon ay inaapi mo? Anong legasiya mong iyaharap at iiwanan kung ikaw ay nagiging pasaway sa simbahan? Kung anong legacy mong iiwanan na ikaw ay isang ministro na hindi mo ginagampanan yung gusto ng Diyos na pagmamahal? Ang gusto ng Diyos, pagmamahal. Yung mahina, palakasin. Yung malakas, magpalakas. Yung wala, tulungan. Yung wala sa gawain ng Diyos, i-encourage. Wag i-degrade. Yung wala sa Diyos, i-gathered. Yung wala dito na hindi natin nakikita, paalalahanan sila. Yung mga nagkasala na hindi nila gusto, huwag na natin i-condemn. Mahalin natin. Isang legasiyang iiwanan natin sa ating church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang problema kasi ng church, pag masama ang loob niya sa isang kapatiran, pinapaira lang pride. Buti nga nangyari sa iyan. Sa tingin nyo, tama ang pagtatayo nyo ng building sa buhay nyo? Makaganti lang kayo? At yung isa, nagkasala sa inyo, kinurse nyo na. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, kahit kayo ay ginawaan ng kamalian, batuhin nyo ng pagmamahal at pag-aaruga. Suklian nyo ng pagmamahal. Ang sabi nga, mga kapatid, ang kaaway nyo, batuhin nyo ng tinapay. Huwag nyo batuhin ng tinapay na may garapon. Siguradong mamamatay yon. Batuhin nyo ng pagmamahal. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Gumanap tayo ng ayon sa legasiya na dapat nating isabuhay. Ang Bible ay isang legasiya ng ating Panginoon na number 1 legasiya niyan, mga kapatid. Kaya pinataas ko yung Bible nyo. Mahalin nyo ang salita ng Diyos. Palaganapin nyo. E-exercise nyo, mga kapatid, na laging magbaon kahit maliit. Alam niyo, mga kapatid, may isang pinatungan ng Bible, nahihimatay, wala siyang masabi eh. Wala siyang masi eh. Dahil hindi niya kaalam ang rebuke. Hindi niya alam ganito. Dahil kulang sa experience. Naisip niya, ipatong niya yung Bible sa dibdib ng tao. On the spot. Nagkaroon ng lakas at buhay yung tao. Ganyan ka-powerful ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Bible, dapat nga nating gawaan ng altar sa ating bahay. Ilagay natin sa isang pinakamaganda, kinalalagyan. Siguro bihira na lang yung gumagawa ngayon nun. Napakabihira na lang. Nalulungkot ang Diyos dahil pinagpalit na natin sa ating mga cellphone. Napakatindi ng labanan ngayon, mga kapatid. Lalo na yung mga dadating na gadget the following year. Mag-ingat kayo doon, mga kapatid. This is the revelation ng Panginoon na dapat tayong magpalalim ng ating building. Pagpatatag na ng ating building. Kung ganong floor pa yan, taasan nyo. Patibahin nyo pa, pagandahin nyo. Para sa oras ng kalungkutan nyo,
nag-i-enjoy kayo sa loob ng building na tinayo nyo sa buhay nyo. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hindi na magtatagal mga kapatid, tandaan nyo yan. Makikita natin ang mga rumors of war, mga pagtalikod ng tao sa salita ng Diyos. Unti-unting pagpatay sa mga Kristiyano na tinatawag natin, hindi sila pinapatay pisikal. Pinapatay sila sa halina ng ganda ng mundo, sa trending ng mundo, sa technology ng mundo. Akala niyo physical kayong papatayin? No. Hindi physical kayong papatayin. Pinapatay tayo ngayon ng ating technology sa pamamagitan ng gandang nakikita ng inyong mga mata. At unti-unti nating itinatanim ang ating pananampalataya sa rock na buhangin. Yung mga buhangin lang. Tinatayo natin doon. Huwag natin itayo ang ating pananampalataya doon. Let us build sa konkretong matibay natin sandigan sa buhay natin. And last verse, may conclusion. Pastor Medas, pakibasa po ang last natin verse. James chapter 1 verse 22 to 25. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang sarili talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya ay umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang salamin ng inyong mga ginagawa, isang pagpapakita ng kaaway sa inyo na alipinin niya kayo. Pagpapakita ng magagandang bagay, pagpapakita ng balat kayo. Wala naman siyang ibang target eh. Wala naman siyang ibang magagawa kung hindi lahat ng best offer ay gawin niya. Paano siya mag-o-offer, mga kapatid, ng kahirapan sa spiritual nyo, sa katawan nyo? Hindi kayo lumapit sa demonyo. Lahat ng ino-offer niya, mga kapatid, ay pabor sa laman. Gusto ng laman. Kasayahan ng laman. Salamin ng isang bagay na gusto ng kaaway na ipamukha sa atin na walang ibibigay sa atin na kagandahan ng Diyos. Yan ang lagi niyang ibinibigay sa atin. Salamin ng isang maganda na ipinapakita niya, salaminin mo ang ganda ng mundo. Salaminin mo ang ganda ng enjoyment. At tumatalima ka na sa kautusan ng Diyos na gusto niyang mangyari sa buhay mo. At kamukha sa isang palaka, unti-unti tayong niluluto ng ating kaaway. At di natin alam na abutan tayo ng kamatayan natin na naluto na pala tayo at nawala na ang tikas ng ating pananampalataya at pinagpalit na natin siya sa ganda ng bagay na ino-offer niya. Ang sumusunod sa Panginoon, tatandaan niyo to, gradually. Ang pagpapala ng Diyos, gradual yan. Hindi yan bigla. Hindi ka papayagan ng Diyos na bigla ka. Dahan-dahan. Baka ma-overload ka. Baka mabulunan ka. Kailangan i-train ka niya muna. Palakarin ka niya ng matuwid. At pag pinagpala ka niya, dinaanan mo na yon. Naranasan mo na yon. Para may puso kang pagtulong sa iba. Dahil naranasan mo na. Paano ka tutulong? Hindi mo nararanasan maghirap. Paano ka magka-counsel kung hindi ka dumanas ng pagsubok? Paano ka sasabihin mo sa magpapakasal na napakahirap magpakasal? Puro problema. Hindi ka kinasal. Kailangan maranasan mo at matungayan mo muna. Magpapayo ka sa magpapakasal. Naku, napakahirap ng magpakasal.
sa tingin niya maganda magpakasal langit. Ikaw babaligtarin mo. Hindi mo pa naranasan, parehas kayo. Bago ka makapag-judge, bago ka makapag-counsel, kailangan subukin ka ng Diyos at magiging effective na counselman ka sa ating Panginoon. Kailangan iparana sa iyo ang kahirapan ng Diyos. Pagsubok ng Panginoon, hindi para pasakitan ka. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi tolerated. Para paliwanagin niya ang buhay mo. Para pagandahin niya ang buhay mo gradually, hindi bigla. Para sasabihin mo, Lord, salamat sa kahirapan. Salamat sa karamdaman. Salamat sa kabiguan ng aking buhay. And then last verse and my conclusion. Ang Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, 5 to 15, Pastor, 5 and to my 15. last word. At inyong nalimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyo tulad ng sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manlupaypay man kung ikaw ay pinagbibikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at tinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak, naligaw kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Gayunmay pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamagitan nito. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang wag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala nito'y sino man ay di makakita sa Panginoon. At pag-ingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Praise God. Hiniling ko ang musician. Palakpakan po natin ating Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid ang sabi ng Diyos, ingatan natin at baka hindi tayo makaabot sa ibinigay ng Diyos. Tali yan, mga kapatid, sa Book of Hebrew. Ang Panginoon may sabi niyan. Sundin natin. At pinapalo niya rin tayo, mga kapatid, kapag tayo ay nagkakamali. Yung palo na yon, isang pagmamahal. Huwag natin ituring na siya ay masama. Dahil lahat ng plano, mga kapatid, according to may kagalingan, ang blueprint ng Diyos, hawak niya yan. Kapag pinalo ka ng Diyos, sa iba't ibang klase pumapalo ang Panginoon, pasalamatan niyo siya, mahal kayo ng Diyos. Kailangan niya kayong i-train bilang kayo, bilang ako,
at bilang tayo. Dahil ang korona ng buhay, iniingatan niya para sa atin. Mahirap paniwalaan, pero see you there. Mahirap panampalatayahan dahil hindi ka pa nakakaranas na makapunta ng langit. Pero iba na yung gumaganap kesa sa hindi. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi dito, sumunod ka na lang kung ayaw mong mapahamak sa buhay mo at wag mong suwayin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pwede bang ipikit natin ang ating mga mata? Tayo magsipagtayo, mga kapatid. Napalo na ba kayo ng Diyos? May 3 akong katanungan sa aking pagtatapos. Pinalo ka na ba ng Diyos? At ang pangalawang tanong, sino ba ang Diyos sa buhay mo? At ang pangatlong tanong, paano ka nagmamahal sa Diyos? Nagmamahal ka ba sa Panginoon dahil masagana ang buhay mo? Minamahal mo lang ba siya dahil tanyag ka? Minamahal mo lang ba siya dahil wala kang mapuntahan? Minamahal mo lang ba siya dahil mandatory kada linggo magsimba ka? Minamahal mo lang ba siya dahil wala ka ibang gagawin sa buhay mo? Minamahal mo lang ba siya dahil pang-substitute sa kalungkutan mo? Gaano mo kamahal ang Diyos sa buhay mo? At ang tanong, pinalo ka na ba ng Diyos? Hindi ko kayang sagutin, mga kapatid. Kayo ang nakakaalam kung paano kayo pinalo ng Diyos sa buhay mo. At nung pinalo ka ba ng Diyos, anong ginawa mo sa Panginoon? Kinalaban mo ba ang Diyos? Sinumbatan mo ba ang Diyos? Nilait mo ba ang Diyos? Hinamak mo ba ang Diyos? Kayo at ako at ikaw ang sasagot. At sino ba ang Diyos sa buhay mo? Gaano ba siya kalaki sa buhay mo? Kapag ikaw ba may problema, may karamdaman, katapusan na ba ng buhay mo? Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Pag na-diagnose kang may cancer ka, may ganito ka, sino ba ang Diyos sa buhay mo? Sino ba ang Diyos sa buhay natin? Ano man ang kalagayan, ano man ang sapitin niya, mga kapatid, ang Diyos ay mananatiling Diyos sa buhay niyo. Marami akong dinanas sa pagsubok sa buhay ko, mga kapatid. Hanggang yung aking anak, naoperahan maraming beses. Maraming failure sa buhay ko, mga kapatid. Isang sikreto ko. Mananatili ang Diyos sa buhay ko. Na Diyos ng buhay ko magpakilanman. At sinasabi ko, mga kapatid, lagi ito pag ako'y nangangaral, minsan, hindi tayo ginawaan ng Diyos ng kamalian. Bakit mo sisisihin ng Diyos sa buhay mo? Bakit ka lalayo? Ba't ka magrereklamo? Sino ba ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Isa ba siyang rebulto na walang magagawa sa'yo? Isa ba siyang substitute lang na pinapaligaya ka lang niya at pagkatapos mong lumigay at nalungkot ka na, hanapin mo, Lord, nandiyan ka pa ba? Pag pinapagpalat, masaya ka at wala ka balang karamdaman sa buhay, magiging Diyos ang Diyos sa buhay mo. Paano kung ipadana sa atin ang kamukha ng dinanas ni Job? Maging ang kanyang katawan, maging ang kanyang asawa ay naging kalaban niya, mga kapatid. Mananatili pong Diyos ang buhay, sa buhay mo ang Diyos. Ano ba ang Diyos sa buhay mo? Let us close our eyes, mga kapatid. Lahat, anybody. Hallelujah. We praise you, Jesus.